Pakain tayong manok, guys. Ito yung bigas. Magaling pa sa dait. Ah, di ba? Ang daming bukbok. Ewan ko sa binili ko na to na bigas kasi matagal na to. Tapos yun, ayaw kasi nung alaga ko at yan, may amoy. Pinabayaan ko na lang, nagbili ako ng ibang bigas. Kaya, kaso binukbok, dali natin dito para may pagkain yung mga manok ng nanay ko. Ha? Pakain natin sa manok. Mais ba ganyan Hindi, bigas. Bagang bigas niya. Waraw. Ha? Naitlog yan. Pagkakatin. Naubos naman kung kanan na ako. Kaya tayo. Kulong. Dapat may kulungan. Pagawa kayong kulungan. Pag kasi gala talaga ang manok, kinukuha na guys ng kapitbahay. Lagi sa ako tapos natin nila. Ang kapit. Nawawala akong manok, napapaiyak na. Nalilagay ako mag-alama. Bibilig ako ng gawin. Ilan yung inahinduhan dami na natin ay tatatlo na? At yung maganda nga ito, siyam na magkakapatid. Ina lang natin ang isang yan. Natakaw na guys sa kapitbahay ng nanay ko at wala na si tatay. Tatay kasi takot sila dati. Ayun. Kaya ngayon wala na. Pero hindi sakit na naglalakot at hindi nakakatakot. Ayan na Sa baboy, lugaw sa baboy. Yan tagal dun sa labas at sabi ko pinapatanggal ko ang bukbok ay hindi naman natatanggal. Ayan, ang pagkain nyo galing pa yan sa dait. Sayang kasi wala naman akong manok dun. Maputi nga siya, kaya lang ay bigas, may amoy lang. May amoy. Hindi man yan NFA eh. May halo. May halo siya. Pagkain na lang ng manok, di ba? Tapos binukbok. Huwag awayin. Ano ba tinaaway mo pa? Ito, ang dami-dami dito, oh. Oo. Dapat may kulungan. Di ba naman yan binubuto? Hindi nakakataba kung hindi alapas bigla agad. May kulungan dapat. Papaload mo. Asan ang wifi? Iya. May signal na? Ito ang kubo ko guys dito sa Quezon. Ba't tinanggal ang sahig? May sahig to dati guys. Kaso wala siyang semento. Ano ingay niyan? Wala pa tayong this is my kubo. Ang kubo ko na ayan. Mahal din kasi guys yan, no? Yan, mga pinaano natin yan dati, pinachenso, mga good lumber siya, kaya mahal. Matagal na rin to. Tsaka yung mga yero, ayan. Matibay pa nun ng yero guys. Makapal pa noon. Ngayon, ewan ko na lang. Ayan. Yan, mga good lumber yan lahat. May butas na, oh. Ano yan, butas? Bakit butas na butas? Damit na.
Kaso may sahig to dati guys. Tinanggalan nila. Tapos yun. Ito yung kusina. Kubo ko dito sa Quezon guys. Alam nyo dito, basta may ganito ka na, okay na. Yung kapatid ko ang nakatira dito. Mga simpleng buhay dito sa Quezon. Ayan. Tingnan nyo, improvise ang kanyang ginawang lababo. Diba? Nice. Okay. Nice. Tapos syempre, ang lutuan dito, kahoy guys. Kahoy. Sa panahon ngayon na mahal ang gasol, mas okay talaga magkahoy. Dami niyang panggatong oh. Hindi po siya ng panggatong para sa tagulan. Good morning everyone. Ayan. First day natin dito sa Quezon guys. Ayan yung bahay ng nanay ko na ating pinaplanong ipagawa. Yung kusina niya. Ipapagiba ko na sana kaso ayaw niya. Yung bahay niya, ayaw din niyang ipagiba. Hindi ko po alam kung paano yun ipapayos. Ayan, nandito tayo ngayon. Super tahimik na lugar. No? First day natin dito. Tahimik, di ba guys? Sobrang tahimik ng lugar dito. Maririnig nyo lang huni ng ibon, huni ng manok, mga ganyan. Yan, kaya maririnig nyo. Ayan, niyugan. Niyugan, ayan, may mga saging. Summer na dito guys. Yan yung mga niyog namin. Ang ano na nila, ang tataas na. Bata pa ako, mabababa pa yan, kaya pa naming akyatin. Ngayon, matataas na. Marami rin silang bunga oh. So mamaya magbubuko tayo guys. Kaso kailangan natin ng pangkawit. Kasi ang tataas na. Daming bunga oh. Papakain tayo ng manok ng nanay ko. Dami siyang manok doon. Aso niya nakatali guys. Ayan oh. Itinatali niya kasi daw makain ng manok. Kaya ayan, tinatali niya. Nag-iisa lang siya dito. Pero may bahay doon na. Bahay ako doon. Taas. Yan. Bubo din ako dyan. Pero yung kapatid ko ang nakatira. Hello! May alaga niyang aso. Nakatali. Tapos yan may alaga siyang baboy. Ayan. Nakatali din. Ito yung poso. Ay pinagawa ko noon guys. Kaso wala ng tubig to. Malayo ang pinanggagalingan ng tubig nito. Sa baba pa. May hukay dun sa baba. Tapos yun. Doon ang gagaling ng tubig. Siguro mas okay kung ililipat na lang ko sa malapit sa hukay. Kasi mahirap umakyat dito ang tubig. Hindi ko alam kung pwede pa nang gamitin. Magtatanong ako kung pwede pa. Mahaba yung hose nito eh. Ayan. Ayan. Mahaba yung hose na yan guys. Galing yan doon sa baba. Ayan. Kaya ngayon nag-iigib-gib sila kasi wala nang nakakakyat ng tubig. Doon pa nanggagaling ang tubig niyan guys sa baba. Doon sa may mga kahoy na yan. Ang kagandahan lang dito kahit bundok yung ano dyan, yung hukay dyan guys. Hindi yan nauubusan ng tubig kahit summer. Ayan, dito ako lumaki sa lugar na ito. Tayo nagkaisip. Tayo nag-aral sa barangay school. Diba? Ang daming ano. Bunga ng niyog. Dami rin yung sisiw. Papakain tayo manok. Gustong gusto na niya makawala oh. Bakit? Tingnan mo, naglalambing sa akin.
kainin ko kayo. Dito dali. Ito yung kagandahan guys na nakakapag-alaga ka ng mga manok. Dito. Ay, dyan naman nila gusto. Ah. Sa loob naman sila kumakain. Ah. Ayan. Alis dyan, tuta. Dami, diba? Ang dami kanina eh. Ayan pa, ang dami nila. It's already 6 AM pa lang guys. At ayan na yung araw. Tingnan nyo. Oh, diba? Ayan yung sinag ng araw. Ay, sikat ng araw. Napakaganda. Ayan. Sobrang tahimik dito, diba? Walang sasakyan. Ayan ang araw. Ganda oh. Dito kapag lumabas may signal, malakas ang signal. Pero pag dun sa amin, ano ka lang ng pwesto na may signal. Ayan oh. Ganda. Diba? Gubat. Alam niyo ba yung kawayan na yan guys? Pakita ko sa inyo yung kawayan. Yan. Yung kawayan na yan, ano to? Tanim ng tatay ko. Kaya lang, nahihirapan sila na tanggalin yan. Gusto sana namin ipatanggal yan. Kaso lang, kapag may kumukuha dyan ng kawayan, merong nangyayari sa kanila. Minsan sumasakit yung paa, minsan yung kamay nila, pagkatapos nilang kumuha dyan, di na maigalaw. Yun. Maraming nagsasabi guys na may nag-aalaga daw sa kawayan na yan. Ganyan siya kasukal. Pag nakita nyo dyan sa, di ba dito matatanaw natin, napakadumi niya. Pero pag lumapit ka po sa ilalim niya, sobrang linis. Sobrang linis ng ilalim niya na parang may nagwawalis. Parang may nag-aalaga talaga. Napakalinis po ng ilalim niya. Isang beses pala akong pumunta dyan kasi natatakot ako. Kasi ang dami nilang sinasabi na at may kumuha daw dyan ng kawayan. Pagkatapos kumuha, sumasakit ang kamay. O di kaya, yung kapatid ko nung nakaraan kumuha dyan. Pagkatapos niya kumuha dyan, di siya makalakad. Namaga yung kanyang paa. Ayan. Mahiwaga yung kawayan niya. Dito kasi guys, sa lugar namin, marami talaga ditong kababalaghan. Marami ditong mga taong hindi nakikita. Tapos kapag yung nagalaw yung kanilang bahay, ayun, nag-aano sila, nagagalit. Kaya yun, hindi matanggal-tanggal yung kawayan na yun dyan.